na to ng Ginoo. Dili ta maglangay, makausap pa akong kamuhangyon sa pagbarog. Then once again, lantaw na ton ang part 2 sa aton gitun-an sa pinaka-common kag familiar nga verse, ang Matthew chapter 6 verse 33. Ang pulong sa Dios nagaingon with New King James versions. Kung may mga Bible kamo sa inyo balay, i-record ninyo kag dayon, ilista ninyo kag inyo lang taon dito sa inyo balay. Ingon pa diri sa New King James versions, but seek first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Cebuano, ingon pa diri niya, apan pangita una ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kay kinitanan nga mga butang igadugang raon niya diha kaninyo. Ato ni piyong aton mga mata, let us pray. O Dios nga labing gamanan, nagpasalamat kami kanimo bisan pa man o Dios sa Thanksgiving celebrations ni Brad Boy, kag nagpasalamat kami sa mga bisita namon. Ingon man usab o Dios, labaw sa tanan ang imong presensya nga niya kuyog namo o Dios. Mabayaw ka sa tunga namon. Lord, wala kami sing abilidad kag kaalam. Ang amon o Dios kaalam nagagikan kanimo. Kag naghangyo kami sa sini nga kabuntagon. Once again, Lord, your anointing, which is the anointing of wisdom, the anointing of understanding, even the anointing of knowledge o Dios. Amon ikaw gipasalamatan o gidayeg. Labaw sa tanan, ikaw ang ulo sa sini nga simbahan. Sa ngalan ni Kristo Jesus kita tanan magaingon. Amen ug amen. Magalingkod ta tanan, and then let us focus our mind and attention sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Abi nyo lang mga kaigsuunan, ang Matthew chapter 6 verse 33, may 5 siya ka posibilidad nga tukto nga aton mahisgutan. But yes, of course, kung lantaw naton ini nga verse, tungod kay ang tema naton, it is understand the most ultimate priority of life. Amen. Balikon naton, kita gituyukan ta sa importante nga mga butang. Ang pagpaeskwela sa aton mga anak, ang paghatag sa ila sa may nga kaugmaon, mga importante ni nga mga butang. Pero dili kini siya amo ang pinaka-ultimate nga priority sa kabuhi. It is because kita nga mga tao, we are facing and living with a dual environment, which is we facing between the eternal and the temporal things. Ari ata sa sini nga kalibutan, kag ang tanan naton nga na-achieves, ang tanan naton nga mga naangkon, ang mga katumanan sa aton damgo, kag ang katumanan sa aton nga gitawag mga handom sa kinabuhi, everything, it is what considered as temporal. Tandaan naton, ang mga butang nga naangkon naton sa sini nga kalibutan, it is already as a temporal. Amo na nga ang kabuhi naton, giplastar ta sa Dios sa usa ka pinakamatahom nga kabuhi, amo ang pagpangita sa eternal. So kita nga tao, we are living and facing with a dual environment, which is by means of temporal and eternal. Ang pinaka-ultimate nga priority sa kabuhi, amo gyud ang pag-atubang sa eternal nga mga butang. Because someday, hindi matagnaan ang panahon, may panahon gyud nga kuhaon ka sa Dios. Amen? So, ang pinaka-importante nga i-build sa usa ka tawo ang spiritual nga pag-alagad sa Dios. Balikon naton, unsa man ang ato naabot sa kabuhi, unsa man ang ato nalambot sa pagpangabuhi, everything, it is what considered as temporal. Ini tanan temporaryo lang. Kaya nga naman, si Kristo Jesus mismo nagsulti in Luke 21 verse 33, heaven and earth will pass away, but my word will never be passed away. So meaning, everything on earth, everything of this world will come to pass, because everything of this world, yes, the Bible says, everything is temporary. Amen? Lingi ang inyo tapat. Inang inyo katapat, yes, of course, temporaryo lang po na siya. Amen?
So we are facing and living with a dual environment, which is the temporal and then the eternal. Ang Matthew chapter 6 verse 33, baliko naton kung imo kini lantaon kini nga verse. Although this is only a one verse, but you know, ang Bible, you must consider first of all ang grammatical nga structures niya. Yes, of course, kung tun-an naton, posible nga may limata ka topiko nga mahisgutan sa sini nga verse. Because ang Matthew chapter 6 verse 33, una sa tanan, naghisgot kini sa prioridad sa kabuhi. Amen? Kaya nga naman, ang gistit diri ni Kristo Jesus, but seek first thy kingdom of God. Amen? Una sa tanan, before nimo himuon ang personal nimo nga panginahanglan, unahon gyud nimo ang Dios. Abi mo lang usa ka butang nga akon pod gipasalamatan. Let's say ang aton mga pinalangga nga mga kagawad, labi na ang akon igagaw nga kapitan, pag-invite na kon sa iya, wala niya gibalibaran kay nga yes, of course, I know nga ang pinaka-prioridad sa kabuhi amo gyud ang spiritual. Amen. Amo na nga ang verse sa Matthew 6 verse 33, they are talking about the priority of life. Amen. Nagisgot kini sa prioridad sa kabuhi. Baliko na kon daghang mga importante nga butang sa kabuhi naton, pero imo gyud questionon ang imong hunahuna, amo ba ning priority sa kabuhi? No, because the priority of life, it is seeking God's presence. Ang Biblia nagambal kung lantaw naton, the center of your life rebels your priority. Amen. Kung unsa gani ang sentro sa imo kabuhi, mao na ang imong priority. Kung ang sentro nimo sa imo kabuhi amo ang kwarta, ang priority nimo amo ang kwarta. Kung ang sentro sa imo kabuhi amo ang kalingawan, ang priority nimo sa imo kabuhi mao ang kalingawan. Kung ang priority nimo sa imong kinabuhi amo ang mga barkada, ang imo nga gitawag sentro sa kabuhi, then ang barkada nimo. Pero kung ang sentro nimo sa kabuhi amo si Kristo Jesus, so ang priority nimo amo pagsimba. Amen. Because the centers of our lives reveals our priority. Kita tanan nga mga tao, tandaan naton, masugot ta kag sa dili, do na kay sentro sa kinabuhi. May mga tao nga gibuild niya ang life niya sa sentro sa iyang kinabuhi. Yes, of course, dili ta musulti, pero as evidence sa aton decisions kag sa aton mismo actions, yes, of course, dira naton makita unsa gyud ang pinakalawom nimo nga priority sa kabuhi. Because you know, kung lang taon naton ng pulong sa Dios, if your priorities are not correct, amen, kaya nga naman, sa sini nga kalibutan, may mga tao nga grabe ka busy, may mga tao nga grabe ang paningkamot, pero ang iya gyud bagay nga huna-hunaon, priority ba niya ina nga mga butang? Kag ang iya ba priority, it is what correct? Amen? Insakto ba na sa mata sa Dios? Tungod baliko naton, ang pinaka-importante sa tanan, dili kay unsa ang gisulti sa tao, kun dili ang pinaka-importante unsay gisulti sang Dios para nato. Amen? So ang pinaka-the best sa tanan, is your priorities correct? Amen? Amo nang pinaka-the best sa tanan, because si Kristo Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33, this verse speak about the priority of life. Amen? Amo na nga ang Biblia nag-ingon, if your priority are not correct, you will find yourselves busy with a wrong thing that resulted worries and troubled. Amen? Ang kasagaran sa mga tao nga ang iya priority dili correct, is of course, they are always as busy, but they are what resulted by worries, they are what resulted by depressions, discouragements, and mostly they are what resulted by means of trouble. Amen? Kaya nga naman, puwang ka na sa pahuway. Amen? Hindi na nimo ma-relax ang imong hunahuna. Once again, ni Aman si Bunso, may kuyog sa una sa Tamiya, nga grabe siya kabisi. It is because manager siya sa usa ka kumpanya sa MIPSA, kag dayon ang tanan tungod kay grabe ang stride niya sa material, paningkamot sa material, usahay ang Sunday nga adlaw, dili pa siya makasimba tungod kay overtime niya.
mupauli siya usahay tag alas 10 na sa gabi tungod kay ang iya gidaginot ang overtime niya. Kay dagko biya ang income sa overtime. Mga 6 months guro niya nga gihimo, abi nyo lang, pinakamakasusubo ang nagdangat kay nga naman gipatawag na lang siya sa iyang gitrabahoan tungod kay ang balay nila na apil sa sunog. Ingan. You know, just imagine, ang gi-invest niya for how many years? Ang gi-invest niya, ang tanan niya nga pagpangabudlay, effort niya, ang pagpulaw, bugtaw niya, giusa lang sa kalayo. Why? Kay nga naman, iya nalipatan ang priority sa kabuhi. Amen? Kagamo ni ang Dios. Abi mo lang ang Dios naton, may mga ginahimo siya nga circumstantial guidance sa kabuhi naton, like sa testimony ni Brad Boy, insakto to. May mga times sa kabuhi ni Brad Boy nga di na siya musimba. But ang Dios naghimo siya og pamaagi. Kay dili gusto ang Dios nga ang priority nimo hindi makorek. Let's say karon, hindi ni aksidente nganong election karon, dili po ni aksidente nganong birthday ni Brad Boy, dili po ni aksidente nganong gi-invite ka mo. It is because ang gusto sa Dios nga makorek ang inyong priority. Amen? Amo ning gusto sa Dios. Ang Dios naton nga gialagaran, dili siya buot nga ang aton nga gitawag focus sa kabuhi ari lang tanan sa temporal kag material nga mga butang. Kaya nga naman, ang temporaryo nga mga butang dili kini mulungta. Bisan gani mismo ang aton hitsura. Amen. Lingi ang inyong katapat. Nagtuo ka mo kaha. Amen. Nagtuo ka mo kaha nga ang iyang panagway, ang kahami sa iyang naong. Nagtuo ka mo kaha nga ma-maintain na sa iya. No. Everything was temporary. Amen? Because there is no such thing as beauty that remain. Everything was changed and then passed away. Amo na nga si Kristo Jesus, kung lang taon na ton, ang iya diri statement, you must correct and arrange your priority. Because the Bible says, kung lang taon na ton, ini nga gitawag sistema, parehas kini sa gihambal ni Paul, ingon pa niya sa 2 Corinthians chapter 4, ingon pa diri niya. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, ingon pa ni Apostol Pablo, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Amen. So brothers and sisters, hindi mampud kalikayan sa sini nga kalibutan nga dili nimo ipahaluna ang imong pisikal, pero mas may labaw nga prioridad sa kabuhi. Amen? Ang imo spiritual. Pakpakan na to ng Diyos. Amen? Amo nang ang pulong sa Dios, kulang taon na ton, even sa Jeremiah, gisgutanin ni Baby Pag Friday, nagingon siya, unsay sayop nga nakitaan sa inyong katigulangan, nga rikanako, nga namiya man sila kanako, nag-apas sila sa walay pulos nga mga butang, busa nahiu usab silang walay pulos. Amen. So balikon nakon, dili gusto ang Dios nga nagkabuhi ta sa sini nga kalibutan nga walay kapuslanan. Gusto sa Dios nga mapuslan kaniya. Amen. Like say for example lang, ang aton mga kauturan nga nadagan sa barangay, di ba? Ini, that is talking about sa ministry po nila. Because everything, we have a ministry, we have a responsibility. Amen? Ang tumong diri sa Dios nga mapuslan kag magamit tatanan sa Dios. Amen? Like say, for example lang, ang pinaka-importante nga gisulti diri sa Dios sa spiritual. Like say, for example lang, kung maistra ka, yes, napuslan ka sa imo nga gitawag principal, but at the same time, gabay pang ang kabuhi po nimo, napuslan po sa Diyos. Amen? Let's say, for example lang, nanrabaho ka mo. Ang pinakamatahom, kung napuslan ka mo sa inyong amo, ang pinakanami, kung napuslan po ka sa Diyos. Amen? Let's say, ang atong mga utod sa barangay, kung napuslan sila sa barangay, ang pinaka-the best, kung napuslan po sila sa Diyos. Amen? Amo ng plano sang Dios sa kabuhi sa tao. Kay nga naman, katong gi-state ni Paul sa kang Tito, dili maayo nga ang tao magpuyo nga walay kapuslanan. Amen? Ipaklik na ton sa kang Chubby Boy, ang Titus chapter 3 sa verse 14. This is what the sayings of Apostle Paul
dito sa mga taga-Cretans people. Mao ning gi-state ni Paul, it is because ang heart sa Dios ako nagto parehas gyapon sa aton karon panahon. Ang Titus chapter 3 in verse 14 mao kining gisulti ni Paul dito sa kang Tito. Ingon pa niya, verse 14. Tudloy ang mga magtutuong sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Amen. Ingna imo katapa, dili maayo nga magpuyo ka nga walay kapuslanan. So mo kining desire sa Dios. Amen. Balikon nakon, after sa First World War, then yes, of course, si Hitler, sa diha nga naghimo na siya grupo, as access nga grupo niya, and then one day, nahimo siya nga leader sa Germany. Si Hitler, ang programa niya during the time sa Germany, nga nung grabe kapaspas ang progreso sa Germany during the time, naapsa niya, bisan pa man ang uban nga mga nasod. Kay sadto nga time, ang mga soldado niya, kag ang mga piloto niya, even ang mga navy niya, mga well-trained nga mga tao. Because si Hitler, sang ulitaw pa siya, soldado siya. During the time sang First World War, ingana, soldado siya. Like say, ang nahimo pod nga presidente sa Amerika, just sadto nga time, nangin soldado pod sa First World War. So sang Second World War, sang si Hitler na, ang nahimo nga leader sa Germany, mauning programa niya. Nganong grabe kapaspas ang progreso sa Germany. Ang tanan nga mga senior citizen nga wala na ipulos, ina bang ginaagak na lang, ginapatay na ni Hitler. Ang tanan nga mga gitawag dili na magamit or something, mga PW, ang tanan nga dili mapuslan sa iyang lugar, ginapatay na ni Hitler. Kay nga naman, ang iya nga konsepto, ang budget sa ilang gobyerno, instead nga diri ihatag sa sining mga walay pulos nga mga tao, ang iyang konsepto, iya na lang himuon og bala, imuon na lang niya og tangke di gira, kag ipahimo niya mga tura-tura. Amo to nga midaghan ang iya nga gitawag kagamitan. Pero pila pod ka mga tao ang gipatay niya. Ang objectives gyud niya ang mga walay pulos nga mga tao. Amen? Sa inyo, kung mauni ang Diyos. Amen? Sino ka ang kandidato nga una nga mapatay? Diba? But praise God, ang Diyos naton, He is full of compassion. Amen? Maluluy ang siyang Diyos. Amo nang ako nagtuo, ang gitawag ang mga gatherings, ang mga pagsimba nga subong sini, initanan plano ni sa Dios aron nga ma-align ang imo kabuhi. Aron nga makorek ang imo priority sa kabuhi. Amen? Kaya nga naman, dili gusto ang Dios nga ang tao magpuyo nga walay kapuslanan. Parehas bitaw sa aton nga gitawag panimalay, hindi maayo ang imong buot sa usa ka gitawag anak nga nagpuyo tipon sa inyo nga walay kapuslanan. Diba? Inang mo pauli lang mukaon, paguman kaon, mulakaw na sad. Mubalik na pod inig ka panihapon, paguman panihapon, mulakaw na sad, diba? Ingana. So katapusan, ang imo siguro ipreparar bitsin na lang. Ingana. Yes, of course. But God, He is a good God. Pakpakan na ito ng Ginoo. Then, according pa sa notes naton, kung lantaw naton sa sininga passage, the pressures of the crowd sometimes push us in the wrong directions. Amen? Kung nanrabaho ka, hindi ka likayan nga, dili ka pressuron. Kuha ninyo? Pressuron ka gyud. Let's say, for example, labi, panday ka. May nag-contract sa inyo nga gitawag trabaho. Kadayon gihatagan siya og amuning adlaw nga kinahanglan mahuman. Ang himuon niya, presyoron niya ang iyang mga trabahante. Kuha ninyo? Because you know sometimes ang pressure sa kabuhi, it leads us with the wrong directions.
May mga importante ka na sa kabuhi nga hindi nimo mahimo. May mga importante ka nga prioridad sa kabuhi nga di na nimo mahimo. Kaya nga naman, gi-pressure ka na. So, mo nang bantayanan po naton. Amen? The pressures of the crowd sometimes push us in the wrong directions. When our lives fail to embrace discipline and our desire becomes selfish, it's time to stop. Amen? Ikaw mismo mag-decide ka. Ikaw mismo, kinahanglan ka magpili sa insakto. It's time to stop and re-evaluate our priorities. Musiling ka dahil sa kabuhi, insakto ba niya nga akong gihimo? Amen? Let's say, for example lang, kung gi-pressure ka sa imong gitrabahuan, kung pamilyado ka, imo gyud lang taon, kung ang imo ba mga anak o ang imong asawa, yes, napahaluna sa insakto. Amen? Pero kung nakita nimo nga grabe na ang pressures, because ang pressures, ang number one nga maapektuhan ang pamilya naton. Amen? Amuning number one gyud nga maapektuhan. Kaya nga naman, dili na nimo mahag ang imong bana, dili na nimo mahag ang imong asawa, di ba? Dili na nimo mapakaon ang imong mga anak. You know, sometimes tungod kay grabe na ang pressure, una, pressure sa utang, pressure sa gitawag sa trabaho, pressure sa gitawag sa needs kag necesidad. Kag ini nga pressures amo ni usahay ang magdusos aton sa hindi insakto nga kabuhi kag pangabuhi. So what we need, it's time to stop and then re-evaluate your priorities. Nganuman, ikaw lang gyapon ang magguba sa imong kinabuhi. Ang maani nimo sa imong nga gitawag trabaho, kung hindi correct nga priority, ma-depress ka sa katapusan. Amen? Pakpaka na to ng Ginoo. So this verse, they are talking about a priority of life. Amen? So according pa sa sining nga passage, tulang taon na to, everyone is always on the move. People are moving forward, backward, and sometimes nowhere at all as though they are on in a treadmill. Amo ning tao, labi na kung adto ka sa syudad, ang mga tao dito walay pahuway. Amen? So ako nagto, don't flow the busy of environment. Amen? Don't flow the busy of environment. Kung nakita nimo ang palibot, puros busy, then ikaw, hatagit pag-post ang imong kaugalingon. Kaya nga naman, walay iban nga makadaot, ikaw lang yapon. Just relax. Amen? Just give you time sa imong pamilya. Amen ba? Hatagi panahon ang imong kaugalingon, hatagi panahon ang imong pamilya. Dada ang imong pamilya dito sa lungsod, mangaon ka mo dito sa Gilas, ingana, sorry ka mo. Because part na sa relaxations, amen? Amen. Part na sa relaxations, ingana. Kaon ka mo dito, ingana. Naparehas kang Sister Vicky, di ba? Gidala ni John Ray dito sa gitawag sa Gilas, di ba? That is part na sa gitawag sa enjoyment and relaxations. Kaya nga naman, ang number one nga makapalos sa aton health ang pressure. Amen? Amo ning number one. So kung pirmi nimo gi-pressure ang imong kaugalingon, ikaw ra gyapon ang madaot. Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. So si Kristo Jesus, amo ning punto niya. The mistake of most people make is thinking that the main goal of life is to stay busy. Such thinking is a trap. What is important is not whether you are busy, but you are in a right priority. Amen ba? In the questions, kung busy ka, ang pangutana, diin ka nga parte nag-busy. Amen ba? If you are in a right track, in a right priority, ako nagto, that is a right life. Si Solomon nag-ingon na sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Let us learn these lessons. Kita tanan nga naminaw sa sining nga kabuntagon. Ang chapter 2 verse 26. Ingon pa diri. Katong gikahimutan sa Dios, hataga niya og kaalam, kahibalo og kalipay. Apan ang alaot nga mga makasasala, patrabahuon niya. Amen? Patrabahuon niya og magtigom sila aron ang ilang hinaguan ihatag ngadto sa gikahimutan sa Dios. Wala usab kini kapuslanan og sama nga nagdakop ka sa hangit. Just imagine that. Amen?
Siling padre sa Bible, ang gikahimutan sa Dios sa taga niya kaalam, taga niya kalipay. Pero ang alaot ng mga makasasala, there is what a divine providence. What as the Lord as divine providence? Suguo niya ang mga makasasala sa pagtrabaho gyud. Pagpatay siyang lawas sa pagtrabaho. Kaya nga naman, aron ang iyang tinigom, aron ang iyang hinaguan, aron ang iyang giinbes, inikawala na niya, ihatag sa Dios dito sa gikahimutan. Amen. And this is a bad and worse life. Amen. Kaya nga naman, dili insakto ang iyang priority. Si Solomon nag-ingon, even sa chapter 4, kung lang taon na to sa verse 4, nakita ko usab nga ang tanang paghago o ang tanang abilidad sa pagtrabaho nagikan sa kasina sa iyang isig katao. Correct. Sabi mo lang usahay kita, may mga cases sa kabuhi na tungod sa kasina bitaw. Amen. Makita gani naton silingan nga nagpalit og motor, ikaw bisan wala-wala mangutang kag gyud og motor. Ingana, di ba? Ingana. It is because may kasina ka. Pagkakita nimo sa imong silingan nga nag-utang og flat TV nga perti kadako, nag-utang pud ka gipadak-an pud nimo, ingana. May gani siya ka may binuwan, may inubayad siya ikaw kay wala pagkulyada, di biragya po ng TV. Ingana. So you must be wise. Amen. Amo nang punto diri sa Ginoo. Imo gyud i-check kanunay ang imong kasing-kasing. Ingana. Amo ning punto diri ni Solomon. Kadayon may giingon pa si Solomon sa verse 7 kag 8. May lain pagayong butang sa kinabuhi nga walay kapuslanan. May tao nga nag-inusara pagpuyo. Wala siya anak, wala siya igsoon, apan nagkapuliki siya sa pagtrabaho. Mo po ni pinakapait sa tanan. Nagkapuliki siya sa pagtrabaho. O wala gayoy matagbaw sa iyang bahandi. Kinsa may iyang gitagan-an sa iyang hilabihan nga pagpaningkamot ug nganong gihikawan man niya ang kalipay sa iyang kaugalingon kini usab walay kapuslanan lisod kini nga paagi sa pagkinabuhi. Amen. So this is masiling naton, this is not in correct priority. No. Dili ni insakto nga priority sa kabuhi. This is what a wrong priority of life. Amen. Amo nang problema sa tao. Amo na nga ang Dios naton within this verse, kung may Bible kamo sa inyo balay, gusto sa Dios nga makorek ang imong priority. Unsay gisulti ni Kristo Jesus? But seek first thy kingdom of God. Amen? And His righteousness, and all these things shall be added unto you. So diri naton makita nga ang Dios naton gialagaran, hindi siya gusto nga ang pagkabuhi naton sa sini nga kalibutan ara ta sa sayop nga gitawag tinguha sa kabuhi. Amo ning punto diri sa Dios. Amen. Let's say for example lang, aton lang tawo na ang caterpillars. Ang picture sa amo ning caterpillars, di ba? Masiling naton inang hindi ni dodong pillars ingana. Tilas, di ba? Ulod or something ingana. May usa ka gitawag maalam nga tawo nga giimbintuhan niya ini nga verse ang Matthew 6:33. Nagbutang siya usa ka gitawag alambre nga giporma niya og circle. Giporma niya og circle. And then at the same time gibutangan niya sa tunga og daghan kaayo og pagkaon. Gibutangan niya og tanan nga panginahanglan sang caterpillars. Then gibutang niya ang caterpillars sa circle nga alambre kag iya gilantaw. Abi mo lang ang caterpillars nagsige lang tuyok-tuyok subay sa alambre. Oh. Mga 3 days nga tuyok-tuyok sa caterpillars namatay. Ang gikamatyan gilantaw niya sa uhaw kag sa gutom, pero ara lang sa tunga ang pagkaon. Amen. You know, sometimes ang routine naton sa kabuhi amo na makapadisgrasya sa aton. Amen. So what we need, let us check our priority. Pakpakan nato ng Ginoo. Amen. And then ingon pa diri second, ang Matthew chapter 6 verse 33 speak about a foundational cornerstones of the believers. Amen. Speak about a foundational cornerstone of the believers. Siling padre, but seek first the kingdom of God. Meaning, amo ni ang imo nga gitawag
foundation or something sadsara nimo sa imo kabuhi. Ang imo pag-alagad sa Dios wala nimo gibutang sa kwarta, ang imo pag-alagad sa Dios wala nimo gibutang sa imong professions, ang imo pag-alagad sa Dios wala nimo gipahaluna sa imo naabot sa kabuhi, kundi ang imo gyud foundation sa pag-alagad amo ang Dios. Amen. Ang akong gitudlo sa inyo, ang pinaka-importante sa Kristohanon inang makamao siya pagpangita sa presensya sa Dios. Amen. This is what your foundations. Kaya nga naman, pag-abot sa mga kakulian, problema sa kabuhi, kung ang kabuhi nimo wala nabalay sa insakto nga pundasyon nga mao ang pagpangamuyo, ang pagampo sa Dios, ang pagsangpit sa Ginoo, dali ka mashaken. Because ang pundasyon sa imo kabuhi wala nimo gipahaluna sa Dios. This is what a right foundations of life. Amen. Mo bitaw na nga diri sa sini nga simbahan, gitudluan kamo paano ang pagampo, paano ang pagpangita sa presensya sa Dios. Gitudluan kamo sa kabuhi nga mainampon, gitudluan kamo nga panahon sa problema, duol kamo sa Dios. Kay nga naman ang usa ka Kristohanon nga wala matudluan sa sini nga foundations, pag-abot sa problema, mashaken siya. Amen. Inay mo katapat, balaya ang imo kabuhi dira sa pagpangita sa Dios. Amen. You must always seek the presence of the Lord. Abi mo lang amo nang nadula sa ato. Amen. Ang pagpangita kanunay sa presensya sa Dios. Let's say for example lang ang Psalms 27 sa verse 8. Ingon pa diri ni David. The young lions do lack and suffered hunger, but they that seek of the Lord shall not suffer any good things. You know, kung lang taon mo ang nature sang animals, even to the kingdom of the cat, which is belong diri ang lions kag tiger, ang lion, hindi nimo siya or something lahi siya sa mga mananap. Kaya nga naman, sa usa guro kalibo, may usa ka leon nga namatay sa gutom. Tungod kay grabe kakugihan ang leon mangita sa iyang kanunon. Ingana. Pero ingon pa ni David, the young lions do lack and suffered hunger, but they that seek of the Lord shall not suffer any good things. Pero may mga cases sa leon nga mamatay sa kagutom kay nga wala gyoy may makita nga pagkaon. Kinsay gi-illustrate kag examples niya ang kaluwa nga si Jacob og si Esau. Amen. Amo na nga si Esau, amo ni ang gitawag ang kagikan karon sa mga Islam. Amen. Sa gitun-an naton. Si Jacob ug si Esau usa siya katanda nga mga ngayam. Matag ayam niya may kuha gyud siya. While si Jacob ara lang sa ilang balay. Amen. Pero grabe kakugi ni Esau, grabe siya kagitawag mag-strive sa iya pagpangayam. Pero usa ka adlaw ni pauli siya nga wala gyoy kuha. Kuha ninyo? Nagpasabot bisan unsa pa ka profesional sa tao. Bisan profesional ka pa nga mananagat or something profesional ka na nga usa ka gitawag batid sa imong trabaho, pero may panahon gyud nga masiro ka. Amen. May panahon gyud nga muagi ka sa sini nga dispensation. Kaya ang pangabuhi naton dispensations ni panahon ara ka sa ibabaw, pero may panahon pod nga ari ka sa ubos. Dispensational ang kabuhi. May panahon gyud nga siro ka. Maunas magani ang dagat, ikaw pa. Amen. Ni pauli si Esau nga wa gyud bit-bit bisan usa ka buok piso nga langgam. Na timingan nga nagluto si Jacob. Si Jacob way sa nang lakaton para pagpangita ang iyang gihimo. Dira lang siya balay. Pero lang tawa, why siya gapangayam, pero pirmi siya galuto. Wow. Amen? Pagpauli ni Esau, siling siya, hatagi ko si imong gilaga. Siling siya, ops. Agan ka na kong linaga, pero may kapalit. Mubarter ta. Ako nang magulang, ikaw nang manghod. Inga na. Ingon rin si Esau, okay, way problema. Unsa man ang pagkaigsuon kung mamatay ka sa gutom? So, gihatagan siya og linaga.
So dira naton makita nga bisan unsa ka professional sa tao, may panahon gyud nga mabankrupt siya. But the book of Psalms says, the young lions do lack and suffered hunger, but they that seek of the Lord shall not suffer any good things. Kana to na Ginoo. Magabarog ta tanan diya sa presensya sa Dios. And let us continue sa sining gitun-an naton sa Matthew chapter 6 verse 33. And next Sunday sa part 3 naton nga pagtuon sa sining nga passage. Because this verse not only speak about priority of life, but this verse speak about the foundations of life. Amen? Aton awiton ganiya ang awit, hallelujah, akong ipangabay sinunong, awitan naton ng Dios sa usa ka alawiton nga makahatag og inspiration sa kabuhi naton. Abi nyo lang, sa kabuhi naton nga mga tao, gusto sa Dios nga makurik kag ma-align ang aton kabuhi. Amen? Nga man, hindi gusto ang Dios nga magkabuhi ka sa sining nga kalibutan without a purpose. Amen ba? So, the second things, it is referred to your foundation. Nagisgot ni sa aton pundasyon sa kabuhi. Kung ang imo gitawag foundations wala sa Dios, may panahon yun nga masikin ka. Amen? Pero kung ang foundations nimo ara sa Ginoo, maglambot ang problema, kakakulian, makabarog ka kay nga you're very strong. Amen? Amo nang state sa Bible. Amo na nga si Kristo Jesus nagsulti, look unto Jesus, which is the author and the finishers of our faith. Amo na nga sa sining nga simbahan, gitudluan tagid kamo nga diri ninyo ibutang ang inyo pagtuo sa Dios. Amen? Ayaw ninyo pag-ibutang sa pastor, sa pag-alagad naton sa Dios, hindi gid paglantawa ang tao. Amen? Kay parehas na sa imo nga puno sa kahuyang kag kaluyahon. Ayaw paglantawa ang ara sa imo palibot, just always look to Jesus. Amen? Dito sa Cebu, labi na dito sa Pasig, one time, nakaadto ko dito, nakita na kon ang mga tartanilya. Sahay, muapil pa sa trapiko. Akong gipanid-an, nga nung dili sila malisang sa mga truck, akong gilantaw, ang ila duwa ka mata, dunay alay sa kilit. Nga ang ila matutukan, ang ara lang yun sa una. Amen? Amo ning punto diri ni Kristo Jesus. Just look to Jesus, which is the author and the finishers of our faith. Amen? So meaning, ingon pa ni Coritin Boom, if you look the word, you will distress. Kaya nga naman, ang dagan karon sa kalibutan, hindi ni kay maka-encourage sa aton. If you look yourself, you will depress and self-pity. Amen? Abi nyo lang, ang root word sang self-pity means is condolence. Amen? But if you look to the Lord, you will at rest. Amen? So, kamo mismo, akong kamo giaghat, dira ninyo itutok ang inyong mga mata sa Diyos. Amen? Kay nganuman, may promisa ang Diyos sa aton. Ayaw paglantaw sa imo palibot, ayaw paglantaw sa tao, labaw sa tanan, ayaw paglantaw sa imo kaugalingon, lantawa ang Dios kay ang Dios may mahimo sa imo kinabuhi. So this is what our foundational cornerstone sa pag-alagad sa Dios. Let us worship God before we close this message. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Lord Jesus. Ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Ang kapanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasa na uhaw na puso ko. Hindi ko
na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Kabanalan mo, katuwiran mo, ninanasan ang uhaw ng puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahamig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang uhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahamig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahamig sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Sa kahit na kanino sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Si Thomas Aquinas, which sa mga ratings niya, one of the church fathers, sila ni St. Francis of the Assisi, sila ni Molinas. Si Thomas Aquinas, gipadamgo sa Diyos. Ingon ang Diyos ay, Thomas, ask anything, pangayo sa mga butang nga imong gusto sa kabuhi. Kaihatag ko sa imo tungod kay nalipay ko sa gibuhat nimo. Ingon ang Diyos kay Thomas Aquinas. But Thomas said to the Lord, Lord, dili ko mangayo sa imo sa material nga mga butang. Dili ko mangayo kanimo sa mga butang sa sini nga kalibutan. Ang ako lang pangayoon nga ayaw pag i-depart ang imo presensya sa akong kabuhi. Ingon pa niya, Lord, let not thy presence depart from me. Kay siling pa niya, bastante na sa akon Ginoo nga arang imo presensya. Kung ara imo presensya Ginoo, kontento nako. Kung ara imo presensya Ginoo, malipayo nako. Ingon pa ni Thomas, tungod na sabdan ako nga ang material hindi makahatag kalipay sa akon.
Ingon pa ni Tomas, kung arang imo presensya Ginoo, may kalinaw ko. Amo na nga siling pa niya, ayaw lang pagkuhaa sa akon ang imong presensya. Bastante na sa akon ang presensya nimo nga aniya sa kabuhi nako. Amo na nga si Thomas gibantog siya as one of the church fathers. Kag ako nagatuo, amo ning gi-desire pod sa aton sa Dios. Amen. Nga mas labaw sa tanan pangitao naton ang presensya sa Dios. Hallelujah. Yes, Lord, nagapasalamat kami sa imo Ginoo presensya nga amo na sinati sa sini nga kabuntagon. Ang akon prayer o Dios nga gabay pa uban sa amon mga bisita nga ma-align sa insakto nga priority ang amon kabuhi o Dios. Sa dili pa nimo kami kuhaon sa sini nga kalibutan, ang amon Ginoo kabuhi makorek sa insakto nga priority o Lord. Thank you for your words. Gi-lift up ka namon. Thank you Lord sa Matthew 6:33 nga gitudlo nimo sa amon. Kagabay pa Ginoo nga ikabuhi namon kini. Kagabay pa o Dios nga ang amon hunahuna Ginoo ma-attach sa insakto nga prioridad Ginoo nga mauna ka sa kabuhi namon. Ikaw ang pinakaimportante sa kabuhi namon. Ikaw ang pinakalabaw sa kabuhi namon o Lord. Lord, bless this message Lord. Kag ang imo Ginoo balaan nga Espiritu Santo magapanglihok sa tunga namon Ginoo God. Sa sini nga kabuntagon Ginoo ang amon tagsa ka mga kinabuhi, Lord, guniti kini kag iplastar kami sa insakto Ginoo God. Dalaygon ikaw. Dalaygon ikaw. This time magapares na tagduwa-duwa kag dayon mga muyo tadiya sa Ginoo uban sa aton mga bisita. Let mercy endures forever. In the mighty name of the Father, and the Son, and the Blessed Holy Spirit.